Nandito na sina Mr. Gu at Miss Jang. Talagang bagay ang talino at ganda. Napakaganda nilang magkatugma. Mr. Jang, nagkaroon ka ng mabuting anak na babae. Kung ang anak ko lang ay may utak tulad ni Miss Jang, gusto niya ng mga bituin sa langit, ibibigay ko lahat sa kanya. Tama. Si Miss Jang ay 18 pa lang at meron na siyang sariling research institute. Ganitong kakayahan niya, lumaki sa Jang family. Siyempre, palaging pinapalaki ng labis. Talaga, ang ganito ka-excellent na bata. Dahan-dahan ko talagang hawakan. Si Jiang Yue, may sarili na siyang research institute. Hindi niya na kailangan maghintay sa harap ng research institute ko. Tama ka, kuya. Parang si Jiang Yue, hindi niya na talaga tayo masyadong kailangan. Pero, hindi ba't may adopted daughter ang Jiang family? Parang ang pangalan niya ay si Xinyan. Sinasabi nilang mahusay din siya. Kahit gaano pa siya kagaling, hindi siya kagaling ni Miss Jiang. Ang mga anak ng Jiang family, mas mahusay sa bawat henerasyon. Tsak dahil ito sa genes. Pero yung inampon, hindi naman pwedeng ikumpara sa biological child. Sa tingin ko, ang minanang talino, hindi makakasa. Jiang Yue, hintayin mo ako. Mr. Gu, napakagalang ng pagbisita ninyo. Napakaganda ng hatid ng karangalan. Mr. Jiang, sa paggawa ng pagkikitungo, dapat may konting diskarte. May mga tao ngayon na hindi mo basta maapektuhan. Kung sakaling may isa sa inyong mga tauhan na gumawa ng hindi dapat gawin, maapektuhan ito ang Jiang family. Hindi naman ito maganda, hindi ba? Oo. Tama kayo. Pagpapasensyahan ko po siya ng mahigpit. Jiang Yue, tulungan mo nga ako magpaliwanag. Ano ba yung papaliwanag ko? Tama si Mr. Gu. Lalo na yung inampun mong anak na babae. Kung mapapakita ulit siya ng kalokohan sa harap ko, hindi ko masisiguro. Nasa susunod, makakabalik siya ng buhos sa tabi mo. Ikaw? Pa, hinahanap ka ng host. Maganda ka na sa speech mo. Ako nang bahala rito. Paumanhin. Mr. Gu, Jiang Yue, may inahan ng tsaa at merienda dyan sa inyo. Dumiretso tayo doon. Masusunod ang plano. Inaanunsyo na ni Papa sa lahat na ikaw ang anak ng babae ng Jiang family. Pasensya na, Miss Jiang. Pasensya na. Paano mo naman nagawa ito? Walang problema. Jiang Yue, pumunta ka sa kalawang palapag at magpalit ng damit para masubukan yung bagong gown na binili ko sa'yo. Sasama muna ako sa kanya. Magpapalit lang ako. Ikaw lang mag-isa. Pag tinignan mo ang Jiang family, mukhang maayos silang lahat. Pero sa totoo lang, wala namang mabuti sa kanila. Gusto mo bang samahan kita? Huwag na. Babalik din ako agad. Ate! Ate! Talaga bang kailangan mo bumalik? Huwag kang mag-alala. Kahit bumalik man ako o hindi. Lahat ng gusto mo, sisirain ko na tuluyan. Ate, mula nang ipinanganak ka, iniwan ka sa ampunan. Masama lang ang kapalaran mo. Pero iba naman ako sa'yo. Iniwan ako ng mga magulang ko sa ospital, pero niyakap ako ng mama ko pa uwi. At minahal ang buong pamilya. Ipinanganak ako na mas maswerte kaysa sa'yo. Ipinanganak bilang bahagi ng Jiang family. Kung pipilitin mo akong gawin ito, huwag mo na ako sisihin. Ano bang nangyari? Kuya, hindi ko alam kung saan nainis ko si Ate Yue. Hindi sinasadya ni Ate Yue. Kaya tulog ako pababa. Sinyan. Sigurado ka ba na si Jiang Yue ang nagtulak sa'yo? Ano ba to? Bakit siya nagdudura sa akin? Dati sumusunod siya sa akin lagi. Hindi. Aksidente lang talaga. Si Ate Yue ay tunay na anak ng Jiang family. Samantalang ako ay isang ampon lamang. Hindi niya ako tinulak. Kasalanan ko to. Sinyan, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari dito? Kung susundin ang sinabi, hindi ba si Mas Jiang nagtulak sa kanya? Isang ampon lang siya. Walang kakayahan. Wala rin kayamanan. Wala siyang kahit kaunting banta. Bakit kaya siya itinulak ni Miss Jiang? Oo nga. Jiang Yue, ano sabi ni Sinyan? Kapatid mo rin siya. Paano mo nagagawa yan? Ako nagtulak sa kanya? Talaga namang pamilyar ang eksenang ito. Pinapala mo si Sinyan? Ate, hindi si Yue yung pumalo. Aksidente lang talaga ako nadapa at nabasing ang florera. Hindi, wala akong ginawa. Nagsisinungaling ka pa? Pinalaki ba kitang ganyan? Jiang Yue,
Huwag ka rin maging sobrang arugante. Ano mo na sabihin mo? Ako pa rin ang mama mo. Kaya dapat igalang mo rin ako. Igalang mo ang pamilyang ito. Kung hindi, mag-ingat ka sa akin. Mag-ingat? Paano? Miss Jiang. Ay nako! Mr. Gu, lahat ng yun ay hindi pagkakaunawan lang. Aksidente lang talaga yun. Si Sinyan ay nadapa mula sa hagdan. Sinyan, hindi ba? Sige na nga. Para lang mapasaya si Go Jinsao. Swerte ka't nandyan siya. Oo. Aksidente lang talaga. Kahit ako nagtulak, ano magagawa mo? Jensen yan, linawin mo. Kahit sabihan pa kita, napaluin ka sa harap ng lahat. Ang minamahal mong pamilya dyan, ay mananahimik lang. Dahil ang halagan natin sa mundo, ay ganap na magkaiba. Kung muling gagawa ka ng ganitong kalokohan sa harap ko, ang masasabi ko, wala akong problema na gawin nito ulit. Naiintindihan mo ba? Chang Yue, nababaliw ka na ba? Tumahimik ka! Sa tingin ko, ikaw ang baliw. Si Sinyan, nadulas lang at nahulog sa hagdan. Huwag mong lapastanganin si Jiang Yue. Jiang Yue, sinampal mo ba ako? Para sa isang di magalang at walang utang na loob na anak, hinampas mo ako? Tumahimik ka! Hindi mo ba nakikita kung anong sitwasyon ito? Wala akong pakialam sa sitwasyon. Ako ang anak ng pamilyang Shen sa Beijing. Kung hahampasin mo ako, Jiang Yue, ikaw. Ma, huwag ka magalit. Pag-usapan natin sa bahay kung may problema. Ang layunin natin ay ibalik ang kapatid. Ibalik siya? Sa pamilyang Jiang? Huwag kayo mangarap. Sa tingin ko, ang itsura niya ay para lang magdulot ng gulo. Sinabi ni Mrs. Jiang, tama naman. Jiang Yue. Mr. Jiang, ang dahilan kung bakit ako dumating ay hindi para bumalik sa pamilyang Jiang, kung hindi para ilipat ang aking rehistro at putulin ang relasyon sa pamilyang Jiang. Ilipat ang rehistro? Jiang Yue, nandito si Mr. Gu at marami pang tao. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Mr. Jiang, hindi ba sabi, ngayon is special na handog para kay Xiao Jiang na may salo-salo? Paano ito magiging paglilipat ng rehistro? May anak na ganito. Huwag mo masyadong ipilit. Nakahanda ng mga legal na dokumento. Kapag nilipat ko na ang aking rehistro, ako at ang pamilya Jiang wala ng kaugnayan. Jiang Yue, maraming tao dito. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi ako nagsisinungaling. Lahat ng gastos ko sa pamilyang Jiang ay naibalik na. Ako at ang pamilyang Jiang ay malinaw na. Dumating ako ngayon para linawin ito. Para hindi na kayo magtabi ng isang kwarto. Para ikulong ako. Ano? Ikukulong? Ang talentong tulad ni Miss Jiang sa pamilya Jiang. Bakit ikukulong? Bagaman mali ang ikulong, pero putulin ang relasyon, sobrang labis naman. Jiang Yue, huwag kang magsalita ng kalokohan. Sabi ko na nga ba, ang utak nitong walang utang na loob na anak nakabalik sa pamilya Gu pagkatapos yumaman. Ngayon, una ka pang lalaya sa pamilyang Jiang. Jiang Yue, kung ganito ka makakalimot sa utang, hindi ka ba natatakot na pagtawanan? Bakit ako matatakot? Pagkapanganak ko, ay iniwan mo ko sa isang ampunan. Ikaw, sa responsibilidad mo bilang ina, hindi ka natatakot? Huwag kang magbintang nang wala sa katotohanan. Ang malas mo lang talaga at nahuli ka ng mga trafficker. Kami naghirap ng gusto para lang hanapin ka. Hindi namin inaasahan na sa halip na magpasalamat ka, gusto mo pang putulin ang relasyon sa amin. Ngayon, ikaw pa rin ang sumasalungat. Inaakusahan ng mga magulang mo. Ganun ba? Siyang yun. Ikaw talaga, hindi ka natuto, walang awa. Tignan niyo itong lahat. Hindi ba't si Mas Jiang yan? Talagang siyang nag-iwan ng bata. Paano ka magkakaroon ng ganitong ina? 18 taon nang nakalipas. Ikaw, Shen yun, sadyang tumakbo sa liblib ng bayan para manganak ng maaga. Bago pa dumating ang pamilyang Jiang, iniwan mo ko sa harap ng ampunan. Ano? Ma, ipaliwanag mo to! Ito ang CCTV lang taon nang nakalipas. Shen yun. Nang ipinanganak mo ako, iniwan mo ako. Pag-uwi ko, pinaharapan mo pa ako. Nang makasahan ako ni Jiang Xie at Jiang Xian, hindi mo ba alam? Alam mo naman, nang malaman mo kung paano ako nabuhay sa pamilya Jiang, hindi mo alam? Alam mo ang lahat. Sinadya mong gawin ang lahat. Kung hindi dahil sa'yo, ako, hindi sana nahirapan na ganito. Ako, si Gu Jingxiao, itatama kong lahat ngayon. Ngayong araw, ang rehistro, kung hindi mailipat, bukas, sino man na magtatangka makipagsabuatan sa pamilya Jiang ay laban na rin sa akin. Shen yun! Ano ba itong nangyayari?
hindi kailangan ng sariling anak, ngunit ipinalaki ng sobrang ibang bata, talaga namang kakaiba. Eh ano kung ganyan? Ikaw ang anak kong isinilang. Ako ang magpapasya kung aalagaan ka o hindi, sa akin nakasalalay. Tumahimik ka! Iniwan mo mag-isa ang sarili mong anak. Ikaw ang nagsilang sa kanya. Paano mo may papaliwanag sa kanya ang ginawa mo? Ikaw pa ang may karapat na magsalita ng ganyan? Ipinakasal ako sa pamilya Jiang sa loob ng maraming taon. Pinanganak ko sa'yo ang 4 na anak. Bakit hindi mo inisip? Bakit ang unang 3 ay maayos? Pero siya lang pinaghalo sa panlabas ng babaeng kalikuan. Nagpagsabuatan ka! Noon, kamatayan ng aking ama. Buntis ako sa iyong anak. Araw-araw akong umiyak. Samantalang ikaw, kasama ang ibang babae. Araw-araw nagmamahalan. Ikaw na ganitong tao. May karapat na magsalita na ganito? Ma, tama na ma. Tama na. Bakit hindi ko sasabihin? Jiang Yue, galit talaga ako sa'yo. Hindi lang galit. Galit ako sa inyong pamilya, Jiang! Jiang Yue, gusto ko na magiganti sa'yo. Sadyang ginawa kong ang punin sisihin. At sadyang itinapon ng anak mong tunay. Ngayon, ang anak mong tunay ay galit na galit sa'yo. Ramdam mo ba ang sakit na ito? Ramdam mo ba? Kumusta ang pakiramdam? Nababaliw ka na talaga! Oo! Baliw ako! Jiang Yue, magalit ka man sa akin, walang silbi. Kung magpapatuloy ka pang magalit, ako rin ang iyong ina. At ako rin ang nakatata na anak ni Jiang at Shen. Kahit magalit pa kayo sa akin, hindi niyo ako mapapahama. Ganun ba? Lahat ng sinabi mo ngayon ay magiging patunay na iyong krimen. Mrs. Jiang, ipaliwanag niyo na lang sa pulis kung paano niyo inibanon ang sarili niyong anak. Ma! Anong ginagawa niyo? Lumayo kayo! Lumayo kayo! Ma! Anong gagawin niyo sa mama ko? Ma! Ma! Pirmahan niyo na at susunod tayo sa legal na proseso. Wala na akong kaugnayan sa inyo. Higit pa rito. Kung hindi niyo pipirmahan, hindi ko masisiguro kung sa susunod, hahawakan ko ang negosyo ng Jiang. Ikaw, ako ang ama mo. Tandaan mo! Mula sa panawagan mo sa akin na pinabayaang hindi pansinin, parang katulad mo sila. Hindi na kayo kabilang sa pamilya ko! Pirmahan niyo na. Simula ngayon, wala na akong kaugnayan sa pamilyang Jiang. Wala na kahit anumang koneksyon. Jiang Yue, talaga bang hindi mo na kami mapapatawad? Halika na. Mr. Jiang! Mr. Jiang! May kailangan ako ayusin sa bahay. Uuwi muna ako. Hanggang sa muli. Mr. Jiang, kailangan ko munang kunin ang bata ko sa school. Kaya pupuntahan ko siya para sunduin siya. Uuwi na rin ako. Kamakailan lang. Hindi muna ako makikipagtulangan sa inyo. Ako rin. Medyo abala ako. Lumayas kayo! Lahat kayo lumayas! Lumayas kayo! Pa. Tapos na. Lahat ay wala na. Pa, ano nang gagawin natin ngayon? Ano? Nanginapin niyo si Jiang Yue. Bakit hindi niyo naiisip ito noon? Lahat ay nasira na. Pa, kumalma ka muna. May kontrata tayo. Sa Gucci, hindi ka rin nila mapapahamak kahit ilang partner ang umalis. Pero kayang patakbuhin pa rin kumpanya. May paraan pa rin. Baka kapag pinatawad tayo ni Jiang Yue, magiging maayos ang lahat. Magpapatawad? Ate, huwag kang mangarap. Tingnan mong itsura niya. Pinipilit tayo mapunta sa bangin. Hindi niya tayo patatawarin. Sinyan, tatanungin kita. Kanina sa kalawang palapag, talaga bang itinulak ka ni Jiang Yue? Ate, pinagdudahan mo ba ako?
Hindi kita pinagdududahan. Si Jiang Yue sa pamilya na ito ay wala man lang pagmamahal. Hindi siya pwedeng gumawa ng ganyang bagay sa'yo. Ano ba talagang ginawa mo? Ano pa bang magagawa ko? Ate, mga kuya, hindi kayo pinapatawad ni Jiang Yue. Kasi niyo rin akong papalis. Ako rin ang kapatid niyo. Sige na ate. Tapos ng lahat. Masyado nang huli para magsalita ngayon. Kuya, ano bang ibig mong sabihin? Pinagdudahan mo rin ako? Hindi iyon pagdududa, Sinyen. Tignan mo ang CCTV sa corridor sa ikalawang palapag. Pasensya na. Ayaw ko rin ng ganito. Ewan ko rin. Bakit nangyari ang ganito? Ang gusto ko lang na kung hindi sobrang galing ni ate, baka hindi siya alis sa Jiang. Gusto ko lang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Ako, hindi ko talaga siya sadyang itinulak. Sinyen, talaga bang ikaw yon? Ikaw? Bakit naman? Itinulak mo siya! Ngayon, napahamak na ang Jiang family dahil sa'yo! Ikaw na abala! Pa! Bakit mo ko hindi man lang sinata dati? Sige na pa. Dahil nangyari ng lahat, wala na ring silbi kung sisihin pa natin siya. Ang importante ngayon ay paano ayusin ang susunod na problema. May iba pa ba kayong paraan? Ha? Humingi kayo kay Jiang Yue. Kahit ano pang hiling niya, papayag tayo! Papayag tayo! Mula ngayon, ikaw ay magkakaroon na ng sariling account. Salamat, Mr. Gu, sa tulong mo. Ang sabi ko, huwag mo na akong tawagin sa ganyang pangalan. Kung ganun, tatawagin kitang Xiao Xiao? Ngayon, hindi tama ang lahat. Baka mas mabuti kung tawagin kita sa dati mong pangalan, Ha Xiao. Sige. Kung ganun, Ayue, pwede ba kitang pasalamatan sa isang pagkain dahil sa performance ko ngayon? Pagkakainin mo ko bilang pasasalamat? Tara ba? Sige. Ikaw ang espesyal kong career ngayon. Kailangan mo lang kunin ng isang bagay para sa akin. Ano? Ang project report na kasalukuyang pinag-aaralan ni Jiang Yue. Ito'y mataas na lihim. Kung mahuli, pwede kong makulong na matagal. 5 milyong piso kapag nakuha mo ito. Agad kitang ipapadala sa ibang bansa. Wala makakakita sa'yo doon. Wala ni isa. Ito, 6 na milyon. At may dagdag na 1 milyon bilang down payment. sige. Boss, ito mga kopya na naiprint ko pagkatapos ko ito makuha para malinaw ang usapan natin tungkol sa pera. Tapos na ang transaksyon. Umalis ka na agad. Sobrang ayos mo, boss. Jiang Yue, ang kahihiyan na ginawa mo sa akin. Pabayaran mo na sobra. Ma, si ate naghirap sa'yo para mailabas ka lang sa kulungan. Huwag ka na sanang pumunta sa media at magsalita ng kung ano-ano. Asawa ng CEO na Jiang si Shen Xiangyun ay binulgar na sarili ng anak na si Jiang Yue ay sinadyang iniwan siya. Simula nang pumasok si Jiang Yue sa industriya, ang mga gamot na na-develop niya ay matagumpay niya na itaguyod. Ang industriya ng medisina sa buong lalawigan, siya rin itinawag bilang ang batang henyo sa larangan ng siyensya. Ang isang batang kasing galing niya ay pinabayaan dahil sa personal na alita ng mga magulang. Para sa isang ina, ito ay isang napakawangis na kilos. Lumayo kayo! Lumayo kayo! Ano ginagawa niyo ng mama ko? Ma! Jiang Yue! Umupo ka, Ma. Ma, hinggan mo ako. Kumalma ka lang. Wala kayong kwenta! Ma, anong sinasabi mo? Sinasabi ko lang na isa-isa kayong walang kwenta. Lumaki kayong palalo at walang pakialam.
gaano karaming perang na-invest ko sa inyo! Hindi niyo kaya tapatan si Jiang Yue! Karapat-dapat pa siya! Ma, huwag mo nang sabihin yan. Si Jiang Yue ay bahagi rin ng pamilya natin. Nakakita ka na ba ng anak na naglagay sa sariling ina sa bilangguan? Hindi ko siya pamilya. Kapag nakikita ko siya, naalala ko si Jiang Yue at ang kanyang pangit na mukha nung niloko niya ako. Ma, ano bang sinasabi mo? Ang alitan mo kay Papa, hindi mo dapat ipinipasa kay Jiang Yue. Kahit ikaw ay naglakas loob na kontrahin ako? Talaga? Susunod, balak kong pantularan si Jiang Yue at patuloy na ugnayan natin at lisanin ang bahay? Ma, kumalma ka muna. Huwag mo nang hayaan ang pot na patuloy pang lumaki. Mga anak mo kaming lahat. Ano mga anak ko? Wala naman kayong silbi. Kundi isang grupo lang kayo ng mga inutil na di makakatulong sa akin. Kung meron man sana kayong kakayahan na gaya ni Jiang Yue, kailangan ko bantesin ang ganitong kahihiyan? Ma, Tumahimik ka! Sa inyong lahat, ikaw ang pinaka nagpapadisappoint sa akin! Pareha kayong nag-aaral ni Jiang Yue ng siyensya at pananaliksik. Bukod sa mga librong dala at sa palaging pag-aalis niya, wala naman siya naitutulong. Samantalang ikaw, pinagastos ko ng malaki para makapag-aral sa abroad. Isang top student mula sa MIT. Hindi mo pa rin siya kaya tapatan? At may mukha ka pang humawak sa kumpanya ng Jiang? Lumayas ka! Simula bukas, ang kumpanya ng Jiang, hindi mo na pwedeng pakilaman! Ma, matagal ko nang hinawakan ng kumpanya at pumayag na rin si Papa. Huwag mo siyang gamitin para apihin ako! Kalahati ng kumpanya ng Jiang, pera ng pamilya ko yon! Pag sinabi kong lumayas ka, lumayas ka! Mga walang kwenta! Lumayas kayong lahat! Lumayas kayong lahat! Wala naman kayong silbi. Ma, Sige. Tara na. Tara na. Jiang Yue, talaga palang maliit ang tingin ko sa'yo. Patay ka na, pero nakabangon ka pa? Hindi pa matatapos dito. Siguradong may pagkakataon pa. Ano yung hawak mo? Ma, ako, hindi ko sinasadya. Pinakuha ko sa ibang project book ni Jiang Yue. Hindi to pa mga tala ng research. Mabait na bata. Ikaw ang tunay na pinagmamalaki ko. Ito ang pinakamainam na pagkakataon para patalsikin si Jiang Yue. Hindi ka pinapabura ng walang dahilan. Simula ngayon, ang Jiang's Pharma ay sa'yo na. Ma, ikaw ang anak na pinili ko mismo. Kailangan mo higitan si Jiang Yue. Huwag mo akong ipahiya. Nahuli ng isda, maaaring ilunsad ng bagong gamot sa cancer sa tiyan. ate, ano nang gagawin natin? Diretsong kinuha ni Mama si Sinyan at lumipat ng tirahan. Busy rin si Papa at abala sa trabaho. Ano sa tingin mong ginagawa ni Mama? Ano kayang iniisip niya? Huwag na natin isipin ang mga nakaraang pangyayari. Ang importante ngayon ay ang kasulukuyan. Isang maayos na pamilya na durog sa 4 na sulok. At hawak pa ni Mama ang kalahati ng shares ng Jiang. Narinig ko sa bangko. Inilipat na ni Mama ang karamihan ng cash flow ng Jiang. Bakit kailangan ni Mama ng maraming pera? Hindi lang pera ang gusto ni Mama. Ibinigay pa ni Mama ang ospital na hawak ko at ang research institute kay Jiang Xinyan. Ano? Hindi lang yon. Si Mama at si Sinyan, hindi ko alam kung saan nila nakuha ang research book. Nagawa nila ang special na gamot sa cancer sa tiyan. Halos kapareho ng sagu. Ang diferensya lang ay ang bisa at pangalan. Pwede bang itanong, ang espesyal na gamot ng Jiang ay nilunsad ng sabay sa GoPharma? Totoo bang narinig namin na kinamumuhian ninyo ang inyong sariling anak na si Jiang Yue? At sinadya niyong gamitin ito para papagsakin siya? Paano naman si Jiang Xinyan na inyong inampon? Anong nararamdaman ninyo para sa kanya? Bakit niyo iniwan si Jiang Yue? Ngayon, tinatawag siyang Little CEO Jiang at nagkakamit na napakagandang tagumpay. Nagsisisi ba kayo na iniwan niyo siya noon?
Salamat sa inyong mainit na pagtanggap. Gusto kong ituon niyo ang pansin sa produktong inululunsad ngayon at sa aking anak na babae na si Jiang Xinyan. Sa mundo na ito, maraming bagay na mas malaga kaysa sa dugot laman. Katulad namin si Xinyan. Kami ay mga pinalihim na pamilya ng tadhana. Si Xinyan ay gumagawa rin ng research at ang kakuha ng pangalawang pwesto sa buong probinsya. Ito ang karangalan ng aking pinaghirapan. Miss Jiang, magbigay ka ng ilang salita. Malago na tinatanggap ang lahat ng mga journalists sa inyong pagdating ngayon. Ang espesyal na gamot sa cancer sa tiyan ay inimbento namin ng mga guro sa Research Institute. Ang proyektong ito ay matagal na namang sinimulan, ngunit hindi pa nailalabas sa publiko. Hindi tulad ng Gu na palaging high profile. Pero kailan nagsimula sa Jiang Xinyan ng research? Ang kilalang research progress book, maliban sa ilang choices ng raw materials at alternates, halos kopya talaga ng Gu. Hindi ba illegal yun? Hindi naman sigurado. Ang bagong gamot ng Gu ay wala pang patent. Bukod dito, late pa ang market launch. Kung may problema man, dapat ang legal department nila ay kumilos na noon pa. Kahit pinalayas ako ni Mama sa lab, alam ko pa rin na ang research book na ito ay dinala ni Jiang Xinyan mula sa labas. Bukod kay Jiang Yue, hindi ko alam kung sino may ganitong kakayahan. Kuya, ang ibig mong sabihin, ninakaw ito ni Mama? Nawala na talaga ang bait niya. Hanggang ngayon, ang ating espesyal na gamot sa merkado ay kumikita ng mahigit 3 milyon kada araw. Dahil sa mataas ang kalidad ng gamot, malinaw ang epekto. Kahit bagyang mas mababa ang bisa kumpara sa produkto ng Go Group, mas pinipili ito ng mga pasyente. Sige, magbigay alam sa planta. Sigurado ay makasabay ang production line. May naisip pang R&D department kung paano papabuti ang bisa ng gamot? Miss Jiang, ang research book na ipinadala mo ay kopya lang, hindi original. Kaya naman ilang bahagi ng experiment progress ay hindi nakuhanan. Kahit gaano pa namin pagsikapan ang R&D department, ito lang ang naabot namin. Anong ginagawa niyo dyan? Mag-isip kayo ng mabilis. Ang experiment progress, kulang lang ng ilang hakbang para mabantayan ang bisa ng gamot ng Gu. Shit, Xiang Yun. Kailan ka nga ba nagkaroon ng kapangyarihan dito sa kumpanya? Nangas kang gamitin ang pondo at ipalabas ang bagong gamot ng walang pahintulot. Mr. Jiang, mag-ingat ka sinasabi mo. Ang ginawa ko ay suportado ng Board of Directors. Mr. Jiang, matapos suriin ang board ang project agreement, nagkasundo silang ipatupad ito. Simula nang makipagtunggali sa atin ang Gu, maraming partners ang huminto sa pakikipagtulungan. Kung hindi dahil sa proyekto ng CEO Shen, maaari nang huminto ang cash flow ng Jiang. Anong tawag niyo sa kanya? CEO Shen? Jiang Gue, huwag mong kalimutan na kalahati ng shares ng Jiang ay pag-aari ng pamilya ko. Napakawalang hiya mo talaga. Ang Gu Group ay talaga namang leader sa industriya. At pinapansin mo sila ng harapan, ayos lang. Pero paulit-ulit mo pang ginagawa parehong produkto. Na-offend mo ang lahat. Sa tingin ko, ang Jiang maaari nang masira dahil sa'yo. Pero mas mabuti pa rin kaysa masira sa kamay ng isang mahina at walang kwentang tao. Ikaw! Mr. Zhong! Mr. Zhong! Mr. Zhong! Sisiwan. Nababaliw ng ina mo. Nakikipagtunggali na siya sa Go Group. Tsak nakatapusan na talaga ito. Tanging si Jiang Yue lang ang makakapagligtas sa sitwasyon. Bilisan niyo at humingi kayo ng tulong kay Jiang Yue. Pa, wala na. Si Jiang Yue ngayon ay hindi na makakatulong sa atin. Galit pa rin ba siya sa atin? Sabihin mo sa kanya na kung handa siyang bumalik at tumulong, ano man ang hiling niya ay papayagan ko. Pa, ang proyekto nila Mama, malamang ninako mula sa research ni Jiang Yue. Ano? Ibinigay ng Mama ang Research Institute kay Xinyan. Ngunit sinabi sa akin ng mga tao sa Research Institute na ang proyekto nila ay binili mula sa ibang bansa. Ngunit ang laman nito ay lahat nakaprint o kopya lang. Kitang-kita na ninakaw ito at lahat ay punuman ng confidentiality agreement. Pa, isipin mo, sino pa ba sa buong syudad ang may ganitong talento? Sila Mama, malamang ay gusto nilang maagap bago pa ma-apply ng Gu para sa patent at market release. Gumawa sila ng substitute ng gamot para agawin ang market. Kaya nila ginamit ang illegal na paraan para nakawin ang business secret. Pa, Sila, Pa, kumalma ka lang, Papa. Si Mama ngayon, kasama si Xinyan, ay hindi nakikinig sa sino man. Kung wala tayong paraan para pigilan sila, tapos na ang buong Jiang family. si Jiang Yue. Humingi ka ng tulong kay Jiang Yue. Sana tumulong siya at panghinaan ng loob si Gu Jingxiao at patawarin sila. Wala nang magagawa pa. Si Jiang Yue ngayon, hindi na kami nakikita. Ang exchange meeting ay sa makalawa na. Siguradong pupunta si Jiang Yue. Kaya nung humingi ng tulong kay Jiang Yue, kumbisihin si Xinyan na humingi ng tawad kasama si Mama. Sige, naiintindihan ko po. Ang exchange meeting. Si Yuan, alagaan mo si Papa. Sige ate.
Miss Jiang, ang hinaharap niyo ay walang limitasyon. Ang research achievement mo ay kaya makipagsabayan sa Gu. Kahanga-hanga ang tapang. Kahanga-hanga ang tapang. Miss Jiang, pati na rin ang kapatid mo. Bawat isa'y matalino kaysa sa isa't isa. Ang espesyal na gamot ni Miss Jiang sa merkado ay mas tinatangkilik kaysa sa Gu. Sa susunod na investment, isama mo ako ha. Sige, ayos lang. Hindi ba si President Jiang yun? Ang tagal na nating hindi nakita. Narinig ko, ang bagong gamot na na-release kamakailan ay medyo ordinary lang ang resulta. Kung ganito lang mangyayari, hindi ko alam kung mapapanatili pa ang research institute mo. Ate, huwag kang mag-alala. Sama-sama tayo, iisang pamilya. Kahit hindi kayanin ng Gu, pwede pa rin babalik sa Jiang family. Sa ilalim ng aking pamumuno, kakaunti lang ang kulang ng researchers. Si Jiang Yue sa Gu, kaya ba niyong manatili doon? Hindi niyo na kailangan mag-alala. Ngayon, sinasabi ko ito. Ano man ang gusto ni Jiang Yue, ang buong Gu ay pwede niyang pamunuan. Mr. Gu, sinasabi mo na bang nararamdaman mo sa kanya? Ang Gu market value na ito, daan-daang bilyon. Ang swerte naman ng President Jiang. Ang tingin ko dito, ano bang halaga ng patent na ito? Ang Jiang family, ang lakas ng loob na magyabang. Jiang Yue, huwag masyadong magyabang. Si Mama ay nakipag-ayos na sa Shen family sa Beijing at nagpapaalam na susuportahan nila ako ng buong buo. At ikaw, ay tinapon na mag-isa. Kung ganun, dapat pa akong matakot ngayon? Jiang Yue, hindi mo na kailangan magpasaring dito. Si Mr. Gu ngayon ay gusto ka. Kaya sinong makakaalam sa hinaharap? Kapag nakasal ka sa kanya, bali-bali ka rin. Madali kang maiwan. Mrs. Jiang, wag mong maliin ang sitwasyon. Si Jiang Yue, naabot ang kinaroroonan niya hindi dahil sa akin. Ako, si Gu Jingzhao, ay pilit na nakadikit sa kanya sa buong buhay ko. Lahat ng hirap ko, hindi man lang nakakuha ng titulo o karangalan. Kung patuloy kang magsabi ng kalokohan at palayasin ang babaeng nais ko, ipapasa ko sa iyo ang aking paninindigan. Ma, Mr. Gu, walang intensyon ng aking ina na insultuhin ka. Ako nang humihingi ng paumanhin sa kanya para sa'yo. Si Jiang Xinyan ay hindi mabuting tao. At ang iyong Jiang family, ganun din. Mga panauhin! Sa exchange meeting na ito, ang pinaka-exceptional na kumpanya ay ang Jiang Pharmaceuticals. Ayon sa market research, sa quarter na ito, ang Jiang Pharmaceuticals dahil sa kanilang bagong espesyal na gamot ay nagtaas ng 3% ang stock ng kumpanya. Ang kita mula sa gamot ay nalampasan ang Gu Pharmaceuticals. Diyos ko, nalampasan ang Gu Pharmaceuticals. Maraming taon nang walang nakakagawa nito. Ngayon, sa buong High City, babaguhin ang laro. Ang exceptional na kumpanya ay makakuha ng pinakamaraming investment. Hindi natin alam na baka kaya niya talagang ma-develop ang Jiang Pharmaceuticals bilang ikalawang Gu. Hello sa lahat! Ako ang kinatawa ng Jiang Pharmaceuticals. Si Jiang Xinyan. Ang research institute na pinamumunuan ko ay nakabuo ng bagong anti-cancer special drug gamit ang pinakabagong teknolohiya. Mabilis ang epekto, mababang presyo. Para sa mga pasyente, ito ay isang biyaya sa gitna ng kawalan. Sa kasalukuyan, ang kita sa merkado ay lumampas na ng 10 milyon. Inaanyahan ko ang lahat na mamuhunan at sumali sa amin. Nakikita mo ba, Jiang Yue? Kahit sa larangan na pinakamagaling ka ng pananaliksik, naiiwan pa rin kita sa likod. Minsan, naiisip ko, ikaw sa Shen Xiangyun, ang tunay na mag-ina. Magkatulad talaga ang mga pangit na kilos nyo. Halos kapareho. Jiang Yue, ano man ang pakikipagtalo mo rito, walang silbi. Sa negosyo, ang mahalaga ay resulta. Manalo o matalo. Ang panalo, panalo. Ang talo, talo. Ngayon, ikaw ang natalo. Si Mr. Goy matalinong tao. Sigurado ako na alam mo na ngayon kung sino ang mas may malaking halaga. Oh, ibig sabihin nito, binibigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon? Mr. Gu, kung tatanggalin mo si Jiang Yue sa Gu Pharmaceuticals at bawiin lahat ng kanyang pribilehiyo, pag-iisipan ko ang pagkikipagtulungan sa inyong kumpanya. Pagsasama ng malakas, siguradong panalo. Mr. Gu, matalino kang tao. Dapat alam mo kung paano pumili. Sino kayang pipiliin ni Mr. Gu? Bagamat napakatalino ni President Jiang, ngunit sa ngayon, si Miss Jiang ay mas promising. Kung ako si Mr. Gu, pipiliin ko si Miss Jiang. Ang espesyal na gamot na ito ay hindi pa nailabas sa merkado. Kapag lumabas na, ang kita nito ay tsak na dadami ang marami. Ang babae, nandyan lang yan sa paligid. Bihira lang ang mga henyo. Sinen, masaya kami sa iyong mga nagawa. Ngunit hindi kailangan lipuin ang lahat. Miyembro din si Jiang Yue ng pamilya natin. Tama lang ang hangganan. Paano mo nakuha ang iyong tagumpay? Alam yun ang lahat. Kuya, noon, lagi mo sinasabi na si Jiang Yue ay hindi kasing galing natin. Ngayon, bakit ka napapanggap kang mabuti? Si Mama na nagsabi na ang tanging bata na pinagyayaman ng Jiang at Shen ay ako lang. Tama. Mr. Gu, kung pipiliin mo si Xinyan, ang Shen sa Beijing, ang Jiang sa High City. Sa lahat ng lugar na maimpluwensya ako,
lahat ay magiging para sa'yo. Ma! Nababaliw ka na ba? Ang tagumpay ni Jiang Xinyan ay dapat para kay Jiang Yue. At ang proyektong ito ngayon ay ninakaw niya lang kay Jiang Yue. Kuya, may ebidensya ka ba? Nandito kayo para aksiyahin ng akusasyon? Mag-ingat ka. Idinamanda kita. Ebidensya ba? Wala siya. Meron ako. Ilabas niyo na. Ma, paano kung madiscover tayo? Anong gagawin natin? Sa merkado, merong milyong-milyong katulad na gamot. Basta manindigan tayo, ay hindi natin angkinin. Ang hatol na ito, ay hindi matatanggal. Miss Jiang, tulungan mo ako! Nahuli nila ako! Huwag kang masinungaling! Hindi kita kilala! Hindi kilala? Miss Jiang, talagang madali kayong makakalimot mga mayayaman. Sige. Ngayon, sa harap ng lahat, tutulungan ko si Miss Jiang na maalala ang lahat. Ngayon, sa harap ng lahat, tutulungan ko si Miss Jiang na maalala ang lahat. Noong August 13, si Jiang Xinyan sa isang kape ay lihim na nakipagkita sa aming R&D staff na si Lian. At nagpadala ng 1 milyong deposito para nakawin ang aming corporate secrets. Itong ebidensya. Nung gabing iyon, bandang alas 10, si Lian ay lihim na pinatay ang kuryente sa kumpanya at pumasok siya sa opisina ni Jiang Yue gamit ang kanyang cellphone para kumuha ng litrato ng aming bagong plano at progreso sa R&D. Pero hindi niya alam, ang aming surveillance at lighting system ay hiwalay. Klarong nakuna ng kamera ang lahat ng ginawa niya. Noong alas 12, si Jiang Xinyan ay nakatanggap ng report na ito at binigyan si Lian ng isang cheque na 5 milyon para makatakas siya sa High City. May tao at ebidensya. Ano ba bang sasabihin mo? Tapos na. Ito isang bitag. Walang masabi kung bakit. Hindi ko rin narinig dati na si Miss Jiang ay gumawa ng research at bigla na lang may nangyaring malaki. Akala ko, ang pamilya Jiang ay nagkaroon ng biyaya. Akala ko henyo na siya. Magnanakaw lang pala. Ninakaw lang pala. Paano siya magkaroon ng mukha na magyabang kay Xiao Jiang? Nakakahiya. Si Chen Xiang yun, pinababayaan sa sariling henyo na anak na babae at ang ampon pang ginawa niya tagapagmana. Hindi ba parang baliw? Kuya, ate, niloko niya kayong lahat. Isang batang lumaki sa ampunan. Paano niya kayong malampasan ako? Hindi ito posible. Hindi kami naloko. Kayo ni Mama, na sobrang may pagkiling kay Jiang Yue. Hindi ninyo kailanman kinilalang galing niya. Kaya itong kinalabasan ngayon. Miss Jiang, nakatanggap kami ng reklamo na ikaw'y pinaghihinalaang gumamit ng hindi tamang paraan upang nakawin ang business secrets at gumawa ng malicious profit sa produkto. Formal ka na naming aarestuhin. Hindi tama. Hindi niyo ako pag-arestuhin. Ako ang pinuno ng Jiang Pharmaceuticals. Ako ang bagong between sa Science Research. Hindi pa nila na-apply ng patent. Hindi niyo ako pag-arestuhin. Sino nagsabi ng proyekto namin ay walang patent? Ikaw, alam mo na maaga pa lang nagagawin ko ito. Sadyang pinayagan mo kong kumita. Pinanood mo pang lumaki ang kita. Sadyang nilagay mo ko sa pitag. Jiang Yue, asama mo talaga. Ito, kung ang R&D output ng Jiang Group ay ninakaw lang kay Xiao Jiang, isang pirated copy lang, nagawa ng maging ganito kalaki. Gaano kaya kahusay ang original product ni Xiao Jiang? Isang ninakaw na imbensyon lang at nakatulong na iligtas ang Jiang Group na lubhang may utang. Si Xiao Jiang ang tunay na karapat-dapat na bituin sa research at ang Gu Group ay tunay na ngunguna sa hinaharap. Ako ay susuporta sa Go Group. Ako rin! Kuya, anong gagawin natin? Ang yaman ni Jiang Yue ngayon, hindi na natin kayang tapatan. Balikan natin si Papa. Naresto na si Mama at si Xinyan. Ang Jiang family ay nabangkarote na. Sinabi ko na ba, magaling akong mag-akit ng investors? Tama ka, ang asawa kong pinakamagaling. Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi pa tayo nagparehas ng kasali. Sige na. Ngayon, ibibigay ko na sa iyong kumpanya at ang mga tao. Kaya tanggapin mo na rin ako. Jiang Yue! Jiang Yue, nauunawaan na namin ang aming pagkakamali. Hindi na namin hinili na patawarin mo kami. Ang gusto ko lang malaman, ano ang dapat kong gawin para maibalik ang iyong loob. Jiang Yue, naaresto na si Xinyan at Mama. Dahil sa malaking halaga ng kaso, maring hindi na sila makalabas sa buong buhay nila nang marinig ni Papa ang balita. Nagkaroon siya ng relapse at heart problem. Baka... Jiang Yue, nagbayad na kami ng matinding kapalit. Hindi mo ba kami pwedeng patawarin? Matinding kapalit? Kayo isa-isa, ay buhay na buhay pa. Ano itong matinding kapalit? Jiang Yue! Kami na lang natitira sa Jiang family.
Si Sinyan at si Mama para sa proyekto ay nagkautang ng napakalaking kompensasyon. Wala na sa account ang pera. Ipinapahayag na nabangkrutin ang Jiang family. Ang ganitong kapalit, hindi ba ito sapat na malaki? Ang kalagayan ngayon ng Jiang family ay bunga ng inyong sariling gawa. Mas pinili ninyong pamilya ang mabuting kapatid ninyo at sumira sa kumpanya ninyo. At pinilit ang inyong ama na mapunta sa ospital. Anong kinalaman ko dito? Pero Jiang Yue, tayo ay pamilya pa rin. Mali. Siya lang ang aking pamilya. At ang bayad sa paglabag sa patent, ipadala na agad sa aking account. Ang kasal ko, hindi na kayo iniimbitahan. Ma, ayos ka lang ba dyan? Alam ko, galit ka kay Papa. Pumunta siya ngayong umaga. Bago pumanaw, gusto niyang ipaalam sa akin ng pasensya na. Nagka-pledge na rin ang aming villa. At ang kumpanya ay nabangkarote. Sabi ni Papa, ang pinagkakausap niyang tao sa buhay niya ay ikaw. Bago pumanaw, laging pinabanggit ni Papa ang iyong pangalan. Sabi niya, sa buong buhay niya, pinagkakausap niyang dalawang tao. Isa ay si Jiang Yue, at ang isa ay ikaw. Ito, ay nung ikaw ay pinanganak si Jiang Yue at sinulat na ni Papa ang testamento. At ito rin dayari ng kapatid ko. Nakita ko si Mama ngayon. Ang ganda niya. Mas maganda kaysa sa iniisip ko. Ang aking mama ay pinakamahinahong mama sa buong mundo. Ang kologan niya sa akin ay kakaiba kumpara sa iba. Mama, dati nasa tiyan mo ko at konektado sa iyong dugo. Sa loob ng 10 buwan, ang koneksyong ito ay nananatili hanggang sa ako'y pinanganak at patuloy ang ugnayan kahit libong milya ang pagitan natin. Sa napakaraming tahimik na gabi sa ampunan, nararamdaman ko pa rin ang koneksyong ito na bahagyang umihila sa akin. At araw-araw, gabi-gabi, pinipigilan akong hindi ka mamiss hanggang sa makauwi ako. Ang di nakikitang pwersa ay umihila pa rin. Bawat segundo, gusto ko manatili sa tabi mo. Sa madilim at tahimik na selda, bawat palo na natatanggap ko, hindi masakit. Kaya kong tiisin. Pero, Mama, pwede mo bang mahalin rin ako? Gaya ng pagmamahal mo sa kapatid ko? Hindi ko kailangan ng pinakamamahal ako. Kailangan ko lang mahalin kahit konti, gaya ng ibang miyembro ng pamilya. Gusto ko rin maging iniintindi mo. Ngayong umaga, ang CEO ng Google